Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Tinipon tayo bilang isang mag-anak ng Panginoon Diyos. Lumapit tayo sa Panginoon para sa ating kapatawaran ng mga kasalanan ng nagawa. Inaamin ko sa Makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao na nalulugod. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasampakan namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang aking papurihan. Panginoong Diyos, Hari ng lahat, Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Sa lupa'y walang ibang Diyos aliban sa Panginoon. Kaya nga dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa gayon, mapapanuto kayo at ang lahing susunod sa inyo. Magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang ating pong sagot, mapalad ang ibinuklod ng bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang binuod na bansa hinirang ng Diyos. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y lagad. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sa utos ng puon, nalikha ang langit, ang araw, ang buwan, ang talang marikit. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, luminaw na bigla. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay kahit magtagutom sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo sa aming makamit o poon ang iyong wagas na pag-ibig. Yaman ang pag-asa'y sa iyo nangangal na nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid,
ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos, at yamang mga anak. Tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Dakila ang amang mahal, anak, espiritong banal, noon, ngayon, kailanpaman. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo At rin. sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Bagamat mailang nag-alinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Upo muna tayo sandali. Atin muna pasalamatan at papurihan ang ating banal na Santatlo, Ama, Anak at Espiritu Santo sa isang malakas na palakpakan. At para din sa pag-welcome ng ating mga katabi, atin muna batiin, no? Sabihin mo sa katabi mo, "Ako'y masaya na katabi kita." Ako'y masaya na katabi kita. At good morning, happy reunion, no, sa Cordero at Cantos family. So, huwag po kayo mag-alala sa Baguio dahil ito po ay sadyang blessing, no, para sa mga tanim. Dahil mga tuyong-tuyo na yung mga halaman. Kaya, siyempre, ganun talaga ang Panginoon. Alam niya ang kailangan ng sanlibutan. Sa atin din, kung walang ulan, maaari pawis na talaga ating inabot din. No? Pero importante sa araw na ito, tuloy ang ating pagkilala, no, sa paggabay ng Ama, Anak at Espiritu Santo, lalong-lalo po sa iyong mga ninuno, ang Cantos at Cordero family. No? Bagamat wala na sila rito sa lupa, pero naroon naman sila sa langit. No? Sila po ay masaya na kayo ay nagtipon-tipon ngayon. Ang dakilang kapistahan ito ay siyang pinakadakila sa lahat ng kapistahan dahil ito po ay pinakasentro sa ating pananampalataya. No? Ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Ito po ay hindi halos matarok sa ating isip kung paano natin ipapaliwanag. Dahil ito po ay may kaugnayan sa misteryo, no, ng Diyos. Dahil sa unang pagbasa, atin napakinggan ang karanasan ni Moises sa Diyos na siya mismo nung nakausap niya ang Diyos doon sa bukid ng Sinai, no, na kung saan siya ay nagtanggal ng kanyang sandalyas dahil ang lugar ay banal. At hindi po rin siya pwedeng tumingin dahil siya ay mamamatay. At dito, binigyan ng misyon si Moises na ilabas ang mga Israelita sa Egypto. Ipinakita ng Diyos na ito kung gaano siya kamakapangyarihan
at kung gaano siya kalakas. At ipinakita niya na walang Diyos dito sa lupa at sa langit, maliban lamang sa Kanya. Sa mga panahon ngayon, hindi pa kung saan pa itinalaga, hindi pa sinasabi na may Diyos na Ama, Anak at Espiritu Santo. Dahil ang alam ng mga Hudyo dati ay basta may Panginoon. So yun po ang ipinapahayag ng unang mga panahon na siya ay kumikilos na, tumutulong na, at nagbibigay ng pagpapala sa kanyang bayang pinilit o kanyang mga hinirang na mga bayan dito sa sanlibutan. Kaya sa kalaunan, bimuilang ng mahabang panahon, alam ng Panginoon na wala na pong makaakyat sa langit maliban ang bumaba mula sa langit. Kaya ipinadala sa Jesus, nagkatawang tao ang Diyos sa pamagitan ng Kristo. Kaya dito, nagkaroon na po tayo ng kaalaman tungkol sa Diyos na naging tao na tinatawag siya ay Diyos Anak. Bagamat ang kanyang magulang ay siyempre tao din, si Maria, ang kanyang kinikilalang ama, si Jose na kanyang foster father. Dahil siya po ay sadyang lalang ng Espiritu Santo. Kaya dito ipinakita ni Jesus nang siya narito sa lupa ang totoong kalooban ng Diyos na nasa taas o sa langit na hindi nakikita. Ang kanyang pagliligtas na ginawa dito sa sanlibutan. Marami siyang himala na ginawa para lamang ipaalam sa mga tao na siya at walang iba na binigyan ng kapangyarihan ng langit at lupa para magbigay ng kapangyarihan magligtas sa lahat ng mga tao na dito sa mundo ito. Kaya siya po ay naghandog ng kanyang buhay. Siya naman bilang anak ng Diyos, siya ay masunurin sa Ama, kaya kahit kamatayan, sinuong niya ito para lamang sa pagpapakita na mahal niya tayo, no, na mga hindi dapat na mahalin. Pero dahil yun na po talaga ang totoong kalooban ng Diyos na hindi nakikita sa katauhan niya. Kaya siya po ay nag-alay ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Kaya dito, sa kanyang pagbabalik sa langit, ipinagtagubilin niya na hindi lamang ang mga alagad ang dapat maligtas at ang mga Hudyo, kundi para sa lahat ng tao. Inuutos niya ngayon ang pagbibinyag para ang mga tao ay makaanib at mapabilang sa kanyang kaharian dito sa lupa. Kaya dito, lumabas na rin ang Espiritu Santo. Kaya sabi ni Jesus, umayo kayo sa buong daigdig. Gawin ninyo lahat ang mga bansa ng mga alagad ko. Binyagan sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang sumampalataya at mabinyagan ay maliligtas. Ang hindi sumampalataya at hindi mabinyagan ay parurusahan. Kaya yun po ang ating pinagdiriwa ngayon na napangaraming mukha na pinapahayag ang Diyos. Na ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay maawain, no? Mahabagin. No? Ang Diyos ay mapagligtas. Marami ang mga mukha na pinapakita ng Diyos. Pero iisa lang po yun. Bagamat may tatlong pangalan, no? Na Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Pero iisa lang siya at wala po pagkakaiba. Bagamat hindi madali itong paliwanag, maintindihan lamang natin ito dahil sa ating panampalataya o pagtanggap, no, sa kanyang misteryong presensya sa sanlibutan. Siyempre ang Ama at Anak ay nasa langit. Iniwan niya, ipinadala niya ang Espiritu Santo noong araw ng Pentecostes na siya ang magbibigay ng lakas, karunungan, liwanag sa mga mananampalataya o sa kanyang kaharian dito sa lupa. Kaya ang Espiritu Santo ang siyang lumulukob sa bawat isa, no? Para sa ating kaligtasan. Kaya yun po ang ating pinagdiriwang, itong isang doktrina natin na ang Diyos ay isa, ngunit may tatlong mukha. Ama, Anak at Espiritu Santo. Wala pong pagkakaiba
ang kanilang kapangyarihan. Ang Ama at Anak at Espiritu Santo ay parihas ang kanilang kapangyarihan. Kaya nga tinatawag na Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Dahil siya rin lang yun, iisa lamang siya at wala nang iba. Ngunit at magpakailanman. Amen. Ito po ng lahat para sa pag-aaral. May pusporo kayo. Pusporo kuya, meron ka? Lighter. Dapat dinala mo yung Bluetooth mo eh. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanglibutan. Sa kagandahan loob na rito ang aming may alay mula sa lupa at mga naming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkain na bibigay buhay. Kapuri-puri ang may kapal mula at magpakailan. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanglibutan. Sa kagandahan loob na rito ang aming may alay mula sa katas ng ubas at mga naming paggawa. Ang alak na ito para maging inumin na bibigay ng Espiritu. Kapuri-puri ang may kapal mula at magpakailan. Magsitayo na po lahat para sa panalangin pang-aaral. Manalangin tayo mga kapatid at ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa pagsasabayan ng banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambi, ang ngalan mong dakila at pangudangan sa mga alay na ngayon nasa damban. Kami naway maging laging nakalaan sa iyong alita. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Dapat
kaisa ng anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay isang Diyos na pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at ang Espiritu ay di na iba sapagkat Diyos. Ano pa kahit tatlo'y isang Diyos na totoo. Ang kadakilaan mo ipinapahiwatig upang aming panaligan ay siya rin naming sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at ang Espiritong Banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, isang Diyos pa rin ang aming sinasamba. At kapangyarihan taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, kabukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa atin, maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging hanggo, hinawakan ng tinapay, pinasalamatan ko. Pinaghati-hati ninyo, pinaabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan yung kalis, muli kanya pinasalamatan. Inaabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyin natin
magandang reunion. Ating pupusan ang paring nagdiwang ng ating banal na misa. Walang iba kundi si Reverend Father Vic Sincero. Palakpakan po natin. Magsitayo na po lahat para sa panalangin para tayong lumusan sa tatlong persona ng isang Diyos lamang. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Okay, so bago ang final blessing, para hindi natin makalimutan natin katabi, sabihin mo sa katabi mo, ako'y nababaitan sa iyo. Ako'y nababaitan sa iyo. Ako'y nababaitan sa iyo. Okay, sabihin mo sa katabi mo, ako'y nababaitan sa iyo. Ako'y nababaitan sa iyo. Kung hindi kaya sabihin, magsubok tayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Taglay Amen. natin sa ating paglalakbay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hallelujah.